tanan, Assalamualaikum. I will dispense with the usual courtesies kasi na-mention ako kayo several times, but my greetings and respect and courtesies to all my fellow party mates and especially our leaders from the Maguindanao del Norte government. And may also acknowledge and thank our very active Mayor Dato Abdul Main Baba Abbas Sr. for this very successful voters education and UBJP assembly where we have 12,658 attendees. Tama po ba ito, Secretariat? So congratulations po, Mayor. Napakaganda at successful, very successful and well prepared ang ating assembly. Ang tanong ko lang po, dito sa 12,658 attendees, kayo po ba ay nakarehistro? Yes! Registered voter kayo? Yes! So ibig sabihin kayo ay makakaboto this coming September 14, inshallah. So maraming salamat po sa pag-anyaya sa amin dito sa ating voters education. Kararating ko lang po, Mayor, galing po sa hearing sa COMELEC sa Manila. Naganda po kami ng hearing doon. Lahat ng mga regional political parties ay pinatawag po doon ng Commission on Elections dahil meron pong hearing regarding our petition for accreditation as a dominant majority party. So we represented there the United Bangsamoro Justice Party at hinihingi natin sa COMELEC na tayo ay accredit na dominant majority party. Maganda naman po ang takbo ng hearing at lahat ng merong 11 political parties na nag-file ng accreditation doon at lahat ng mga petition ay deemed submitted for resolution at makakapaglabas daw sila ng kanilang decision in 1 week's time. So we are hoping na by next week ay magkaroon na po ng desisyon. Bakit mahalaga po itong tinatawag na dominant majority party? Ang purpose po dito ay upang during the election, kung tayo po ay dominant majority party, meron po tayong mga unique privileges. Una-una ay we will be entitled to, of course, yung tinatawag na watchers. Mabigyan din tayo ng kopya ng election returns. Pero ang pinakamahalagang pribilehiyo ng isang dominant majority party ay magkakaroon po tayo ng server na kung saan yung resulta ng bilangan ng mga clustered precincts ay ma-transmit electronically to our server. So, ibig sabihin, during election day, hindi na tayo problema na tawagan natin si watcher sa ganitong presinto dahil hinihingi natin ilan ang boto natin dyan. Kasi nag-counting tayo dito, nag-manual counting tayo. Pag makuha natin yung status as a dominant majority party, ay medyo din na yung malaking trabaho sa atin. Dahil electronically, lahat ng more than 5,000 clustered precincts all over BAR ay pag-transmit na sa atin ang resulta ng kanilang bilangan. So isa po yun. Now, gusto ko lang ilinaw na during the hearing, meron pong nag-file ng opposition or parang motion to deny due course sa ating petition. Ang nag-file po niyan ay yung abogado ng Bangsamoro Federalist Party. So gusto namin, ang ground niya sa kanyang objection, accordingly, gusto ko itong linawin kasi merong mga factual allegation that we need to clarify. So for example, ang sinabi niya, nag-file daw tayo because late filing daw, at second, late din tayo nagbayad ng docket fee. So gusto kong linawin na tayo
tayo po ay nag-file ng ating petition last May 13, 2026. So, on time po tayo. We are well within the deadline of the COMELEC. And second, we have also paid our docket fee. So, doon sa hearing, sinabi naman ng ating COMELEC chairman na hindi naman ground for denial kung hindi ka nakapagbayad ng docket fee. But despite that, I want to assure all of our candidates and our supporters and members that yung accreditation po ng UBJP as dominant political party ay filed on time and we have complied with all the requirements of the COMELEC. Now second, I am also happy to inform you na yung UBJP finally ay accredited na siya to participate in the Bangsamoro 2026 election. So, despite all the effort na mag-file sila ng mga opposition, mga protest, hinaharangan nila na makapag-participate tayo sa election, yan po ay na-dismiss na po. At ngayon meron na talagang decision na immediately executory yung COMELEC at sinabi niya na ang UBJP ay pwede nang mag-participate at yung mga akusasyon naman sa atin ay wala naman silang naibigay na mga ebidensya at ang pinakamahalaga ay dapat ang UBJP will be able to participate because this is a very, very important implementation, culmination of the transition period. So hindi pwede na magkaroon tayo ng election for the first parliamentary election that is a form of government negotiated by the MILF at yung kanyang political party ay hindi nila ipapasama sa election. Hindi naman po pwede yan. So at least magpasalamat tayo sa COMELEC na ganun ang kanyang pananaw at hopefully ngayon dito sa ating mga preparasyon ay tuloy-tuloy na tayo para we only have in my count we only have 91 days 91 days na lang po from now up to September 14 at ang ating pong total na voters ay 2.3 million voters all over BARN. Napaka-rami pong botante ang kailangan natin ma-reach out, makumbinse, ma-educate, at kailangan mahimok natin sila na pumunta talaga sa presinto during the election. Now, ang pinaka-magandang tanong kasi kay voters education kasi yung activity natin ngayon. So gusto ko lang ma-explain kung ano ba ang ating election, ano ba yung manner of it, ano ba yung sistema ng ating election. Unang-una, ang sistema po ng election natin ay automated election. Meaning, ang gagamitin pa rin yung mga automated counting machine. So in the coming weeks, yung COMELEC will be going around conducting voters education at sila po ay mag-demonstrate, mag-conduct na naman ng demo kung paano mag-operate itong mga automated counting machine. At second ay meron pong tatlong categories ng pagboto. No? Baka kasi during the election, hahanapin ninyo ang pangalan doon ni Alhaj Murad Ibrahim at ni Muhagir Iqbal. Hindi po ninyo makikita yung mga pangalan nila sa balota dahil sila ay nominado ng United Bangsamoro Justice Party. So, doon natin sila ibuboto through the regional political party. No? Pag yung balota, ang first na mag-appear sa balota ay yung mga listahan ng mga regional political party. Ang UBJP po ay nasa huli, number 13 sa balota.
Yun ang hanapin ninyo at yun ang i-shape natin. Hindi i-check, hindi nyo i-draw, wala nang drawing kung ano pa gusto nyo i-drawing dyan. Hanapin nyo lang yun at i-shape properly para hindi po ma-invalidate. Second, after that, isa lang po ang pipiliin ninyo na partido sa regional party system, no? So, you choose only one. Doon naman, after that, papasok na po yung tinatawag na sectoral. So, yung sectoral po ay, they will be elected or voted upon sa kanilang mga pangalan mismo. Hindi po, huwag niyong hanapin doon yung women, UTJP sectoral wing, no? Andyan din yan. Pero ang kandidato talaga natin ay si Aida Silungan, number 5 sa balota. At yun ang hanapin natin at yun ang i-shape. No? Malina po ba yun? So sa women, lahat tayo ay pwedeng maboto sa lahat ng mga sektor. Hindi, dati kasi, pag merong ang form na kanilang pagboto sa kanila ay through tribal assembly. Ngayon, inaminda yung Bangsamoro Electoral Code and all the sectoral candidates will now be elected by direct plurality of votes by all the voters in the entire region. So, for example, kami ng mga sector communities ay pwede na kami makaboto sa lahat ng mga sektor. Pwede kami makaboto sa women, pwede rin kami makaboto sa mga traditional leaders, sa ulama, at sa youth. No? So that means after voting for the regional party, ipoboto natin ang mga sektoral. Meron tayong 6 candidates sa sektor. Ang una dyan ay pipiliin natin yung tinatawag na sectors. No? Sa sector communities, we are entitled to 2 votes. No? Dalawa po ang ating iboboto sa sectors dahil ang sectors po ay merong 2 reserved seats in the parliament. So sa sectors, ang aking pong numero ay number 3. No? So number 3 sa balota, isi-shade din natin. And then, ang number 5 ay ang aking kasama na representative din ng sector communities for UPJP ay walang iba kundi si Yul Ulaya. So dalawa po kami sa sector communities. After that, susunod po yung sektor ng mga ulama. So sa ulama, meron silang isang reserve seat. So, isa lang ang iboto ninyo. Huwag dalawa. Kasi pag dalawang iboto ninyo, baka ma-invalidate yung inyong boto. No? So, choose only one for all of the sectors except for the sector communities na dapat ay dalawa. Klaro po ba? Okay. Now, sa youth, ay isa naman ang ating iboboto and our candidate is no other than Sophie Abbas. So hanapin niyo siya, number 1 siya sa balota, tapos i-shade natin. And then, of course, for our traditional leader, we will also choose one. Yung traditional leader, they are representing the sultans at mga traditional leaders all over the barn. Ang ating pong kandidato for the traditional leader ay si Dr. Marjani Makasalo from Lanao del Sur. So, doon din, ang kanya ay nasa number 8 siya sa balota. So, yun din po ang hanapin natin. So, let me just clarify again and emphasize na ang sa regional political party, isa ang ating iboboto at yung sa sector, we can vote for all of the sectors, for all of the 6 sectors. Meron pang dalawa na kandidato sa non-mono indigenous peoples, pero sila po ay iba ang kanilang manner of election. They will be elected through their tribal assembly.
So, ang mga tribo na po ang magpili sa kanila at kung sino man yung kanila ma-elect sa kanilang assemblea, ayun po ang ipoproklama ng Commission on Election. So that will make up for the sectoral 8, no? 8 para sa 8 reserved seats in the parliament. They will constitute 10% of the entire seats in the parliament. And ang the third form of voting will be yung voting natin for the parliamentary district candidates. Yung distrito po ng BAR ay nahahati sa 32 district. At yung sa inyo po ay meron kayo, you belong to District 4. And our candidate here, as a District 4, ay walang iba kundi ang ating former governor si Abdul Nasser Abbas. So, yes. So, siya po ang ating candidate for District 4. So, sa district candidate, ang ating lang pong isa-shade ay yung isa lang po ang ibuboto natin, no, for our district. So, ganun po ang manner of election. Sa regional political party, we will choose one. For the sectoral representatives, we will choose one each, except for the settler communities, where we will vote 2 candidates. And sa parliamentary district ay ibuboto naman natin ay isa. So maliwanag po ba? Klaro na po ba yun? So ganun siguro in the coming days we will be going around and we will be conducting poll watchers trainings and orientation together with our candidates and together with our committee members sa UPJP. Mahalaga po na ma-inform natin ang ating mga poll watchers ngayon pa lang kung anong gagawin. Kailangan alam nila kung paano natin maprotektahan ang ating mga boto. Kasi baka ang dami-dami na sabi natin, ang dami natin, nasa atin ang mga tao, ay sa atin ang mga tao, sa atin sila magsuporta. Pero baka sa election day ay madaya tayo or hindi mabilang yung kanilang mga boto. So very important po na ngayon pa lang ay mabantayan na natin ang mabuti, maorganisa natin ang ating mga poll watchers in all of the precincts. Right now, we have more than 5,000 precincts all over BARN. We will conduct the training and poll watchers orientation as early as now so that in the coming election, ready po tayo, handa tayo sa ating election. So, with that, let me just inform also that meron din tayong gagawin ng mga voters education doon sa ating mga chapter, in every chapters in the bar. So, maghahanda po tayo doon. Ang importante po dito sa preparation natin for election ay kailangan na maintindihan ng mga tao na this is not an ordinary election. Ang tinatawag nila ito, this is a historical election. This is the first parliamentary election and this is not the usual election na ang kandidato natin ay si mayor, si governor, or ang mga senador na ang election na yan ay parang alam na natin na talamak ang pandaraya at talamak yung vote buying. This should be a different kind of election dahil ito ay first election for the parliamentary election which is part of the overall implementation of the transition period. So very important na imbes na tayo ang nag-influence at para ma-reforma yung election, ay sana hindi tayo ang
doon sa sistema ng eleksyon na andyan na yung lahat ng kalukuhan at padaraya. So we are hoping that through this election, UBJP will be able to introduce a new form of politics. We will be able to introduce a new system na yung kagustuhan, yung free choice talaga ng mga Bangsamoro ay yun ang lalabas na magiging resulta sa eleksyon. So with that, thank you very much and maraming salamat po.